So, magiging nga po natin ang ating mga katabi. Blessed morning! Blessed morning! So, hindi naman malamig, no? Kaya binuksan natin yung aircon. Kasi, nalamigan naman po tayo. Miss natin yung aircon sa labas eh. Yun. So, we're on the last Sunday of the year. 2023. So, kamusta ang buong taon, mga kapatid? I believe na marami po tayo natutunan. For the whole year, na ang team po natin is intensify. So, saan kaya tayo mas higit na nag-level up? Ano po? Sa mga aspects na ating bulay-bulay the whole year. Sige, tayo po muna ay tumayo mga kapatid at basahin natin ang ating worship declaration. Today, I listen to God's word. It empowers me with instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction, and lead me deeper to the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Yes, Lord God, Panginoon, salamat muli for this morning. You've given us, Panginoon, salamat dahil dinala mo kami, Panginoon, sa lugar nito, Lord God, upang muli, Panginoon, makinig ng iyong mga salita, Lord God. Pabigyan ka namin ng papuri, pasasalamat at pagdakila, Panginoon. Lord, we're asking for your forgiveness for all our sins, Panginoon. Patuloy na ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, ang aming mga buhay, upang aming matanggap ang iyong mga salita na iyong inihanda sa umagang ito, Lord God. Patuloy na ikaw ang madakila, maparangalan, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, ang ating pong key verse for this month is matatagpuan po natin sa John chapter 3, verse 16. So, ano pong version yung inyong memorize? Sige, basahin na lang po natin yun from New Living Translation. This is how God loved the world. He gave His one Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. In Hebrew, mga kapatid, the very name of our Lord and Savior Jesus Christ is Yeshua, which means the Lord saves. So, from His very name in Hebrew, mga kapatid, makikita na natin kung ano yung purpose. Kasi ang bawat isa na ipinanganak dito sa mundo, naniniwala po ba tayo may purpose? Yes. So, tingnan mo yung tabi mo. Sabihin mo sa kanya, you have a purpose. Diba? So, kaya nga, alam niyo ba kung anong dalawang pinaka-importanting araw sa buhay niyo? Una, nang ipanganak ka, syempre. At ang pangalawa, yes, of course, kilala natin ang Panginoong Yesus at malaman natin kung anong purpose natin. So, bago po tayo, bago natin pagbulay-bulayan ang salita ng Lord, panoorin po muna natin ito mga kapatid.
Señoras Ness, yo introduce the moment. demonstration sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon, ano yung nasa puso niya. Sa John chapter 3 verse 16. For this is how God
loved the world, He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Mga kapatid, ang title of this message for this morning, Jesus is the gift. Di ba nga po ang ating theme for this month is Intensified Gift. Now, maybe meron po tayong question, why Jesus Christ is the amazing gift from God? Pwede po natin magtanong o pwede mag-arise sa ating mga isipan, mga kapatid, why Him? Ano yung reason ng Panginoon? At bakit siya yung kinailangan na ipadala ng Panginoon para sa atin? First point is, why Him? Why Jesus Christ? Natanong po ba natin, mga kapatid, bakit hindi na lang kaya isa na lang propeta or isang angel ang ipinadala ng Panginoon, ng ating Diyos Ama? Bakit kinailangan na ang kanyang anak? Bakit kinailangan ang ating Panginoon Jesus? Basahin po natin sa Hebrews chapter 1 verse 3. The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And He sustains everything by the mighty power of His command. When He had cleansed us from our sins, He sat down at the right hand of the Majesty God in heaven. Mga kapatid, sino ba ang ating Panginoong Jesus? Siya po ang anak ng Diyos. At lagi pong sinasabi ng ating Panginoong Jesus during His ministry dito sa mundo na ang nakakita sa Kanya ay nakakita na rin sa Ama. Ang nakakakilala sa Kanya ay nakakakilala na rin sa Ama. Di po ba? At sabi nga po, sumasalamin sa Panginoong Jesus yung very own glory ng ating Panginoon at yung character niya. Bakit? Why Jesus born? To die. Parang ang isipin, mga kapatid, no? Although lahat naman po tayo papunta doon, pero we born to die, or He born to die, para saan? Para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Para sa katubusan natin. At siya po yung nag-iisang anak ng ating Panginoon. Kaya siya po yung pinadala. At sabi sa Colossians chapter 1 verse 20, basahin po natin, mga kapatid. Mga kapatid, merong gap na nabuo mula nang pumasok ang kasalanan dito sa mundo. And through our Lord and Savior Jesus Christ, God reconciled everything to Him. Kaya nga, di ba, iba yung pakiramdam kapag mag-Christmas. Although bilang Kristiyano, alam naman natin na hindi naman talaga December 25, di ba? No one knows kung kailan ba talaga yung exact na date ng kapanganatan ng ating Panginoong Jesus. But mga kapatid, kaya siya nagparito, kaya po siya pinadala dito sa mundo is to reconcile everything to our God. Tayo po. Ano ba yung pakiramdam kapag matagal ka na may kaalitan, tapos nagkaroon kayo ng reconciliation? Sigurado naman, mga kapatid, may galak sa puso natin, di po ba? How much more kung ating Panginoon? Dahil sa ating Panginoong Jesus, wala na po makapagpahiwalay tayo sa atin mula sa Kanya. Sabi po sa Hebrews chapter 2 verse 18,
Sama-sama po natin basahin. Mga kapatid, our Lord and Savior Jesus Christ, siya po yung 100% God. Siya po yung may kakayahan at kapangyarihan para magkatawang tao. At nung siya'y nagkatawang tao, He gone through suffering and testing. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo mauunawaan ng Panginoon. Hindi niya tayo maiintindihan. Kasi lahat ng naramdaman natin bilang tao is naranasan niya. Naramdaman niya. Nagalit ba siya? Nagalit siya pero hindi siya nagkasala. Hindi po mga kapatid. Nasaktan ba siya? So much. Nireject ba siya? Yes. Kaya mga kapatid, kung tayo nire-reject minsan, alalahanin natin bilang tayo, maging ang ating Panginoong Jesus. At yung purpose niya, bakit siya naging tao, hanggang ngayon mga kapatid, is nandyan. Dahil siya po yung ating, ano na ba yung duty ng ating Panginoong Jesus ngayon na nasa heaven. Siya na yung intercessor natin mga kapatid sa God the Father. At sabi nga, why Him? Why Jesus? So 1 Peter chapter 2 verse 22, basahin po natin. He never sinned mga kapatid. Hindi siya nagkasala. Ni minsan. Di ba nga po, ang kailangan na maging sacrifice, perfect sacrifice is yung walang kapintasan. Paano na lang kaya kung may kapintasan yung inialay ng ating Panginoon? Tayo pa namang mga tao mapaghanap tayo. Talaga. Siya nga ganito siya Tapos magsasalita siya ng ganyan. Di ba mga kapatid? Pero ang Panginoong Jesus, wala tayong masasabi. Kaya nga po, He is the perfect atonement. He is the perfect sacrifice. Kaya nga po siya yung gift na binigay sa atin. And why? Why God sent His only Son, Jesus? Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Mga kapatid, napakayaman ng kagandang loob ng Panginoon, ng kanyang awa, ng kanyang grasya. Kaya tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan through or with the blood of His Son and forgave our sins. Kung tayo kaya yung nasa katayuan ng railroad man na napanood po natin, then dumating sa point na you have to choose between the lives na nakasakay dun sa train or the life of your only Son. Ano po kaya yung magiging choice natin? Mga kapatid, kung hindi alam ng ating Diyos Ama kung anong klaseng distraction ang naghihintay sa atin, kung hindi niya ipapadala yung kanya nag-iisang anak, sa palagay niyo po ba mag-desisyon siya na isend ang kanyang kaisa-isang anak? Kaya po kaya natin ma-imagine kung anong klaseng kamatayan, anong klaseng kapahamakan na naghihintay sa atin kung hindi tayo iligtas ng Panginoon. Tulad na lang din po sa mga tao sa train. Kung hindi pinagtugtog
mangyayari sa train? Mga kapatid, parang tayo na din yung mga tao doon sa train, di ba? Sino yung happy dito? Sino yung lonely? Sino yung angry? Sino yung addicted? Sino yung selfish? Mga kapatid, bawat isa sa atin ay may kapintasan. Maraming kasalanan. Kung iisip kaya ng ating Panginoon, ang mga yun, simula ng creation, di ba? Simula kay Adam tsaka kay Eve. Ginulaw na ng Lord pagdating kay Noah. Ano pa rin nangyari? Pinaranas ni Lord, sa Sodoma at Gomora, ano pa rin nangyari? Hanggang ngayon mga kapatid, nagkakasala pa ba ang tao na kanyang nilikha? Yes. Buti na hindi tayo nabuhay nung nakaraan, di ba? Na yung lalamunin ka na lang ng lupa pag nagkasala ka. But God has rich kindness and grace para sa ating mga kapatid. Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. So tayo, na sinasabing madalas sa loob ng simbahan, wala na ba tayong kasalanan? Nagkakasala pa rin tayo mga kapatid, di po ba? Kung hinintay kaya ng Panginoon, no, wala nang sino mang tao ang magkakasala bago niya ipadala ang Panginoong Jesus. Mangyayari pa kaya ang pagpapadala? God showed His great love for us, mga kapatid. While we were still sinners, He sent Jesus. At ano yung naging kabayaran? Ano yung kinailangan na sacrifice? What is the worth of the sacrifice? Its cost. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, basahin ko natin mga kapatid. He was not paid with gold or silver, which was the value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Mga kapatid, hindi po tayo tinubos na ating Panginoon with the mere silver or gold. Na, anong sabi po dyan? Nawawalan daw ng halaga. Kung tayo kaya itinubos, si Jenaline kaya, gaano kayang gold or silver ang kinailangan? Siguro, katumbas natin, sino bang maraming gold dito sa mundo? Sino ba yung alam ng maraming gold? Siguro kulang pa yung meron siyang gold, para sa isa man lang sa atin. Kasi sa isip, sa salita, sa gawa, sa nararamdaman, ilan kayang kasalanan yung nakukumit natin mga kapatid for within 24 hours, 60 minutes. At sabi mga kapatid, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Siguro, pahirapan tayong humanap ng walang kapintasan ngayon kung hanggang ngayon mga kapatid is ganun pa rin kalagayan ng dati. Ano po? Kawawa naman yung mga tupa na ihahain mo para mabawasan ang kasalanan mo.
Baka lahat ng pinaghirapan mo para mabili, kakatayin lang din. Kasi pasaway tayo. At sabi ko sa Hebrews chapter 9 verse 22, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung wala raw mga kapatid na dugo na tumigis or nag-shed, there is no forgiveness. Kaya ba natin yung dugo natin ay tumigis para sa ating kasalanan? Kaya mo ba? Mahiwa nga lang ng kutsilyo eh. Mga kapatid, kaya po kinailangan na ipadala ang ating Panginoong Jesus because without shedding the blood, there is no forgiveness. Paano na lang po tayo kung hindi dakila ang pag-ibig ng Lord sa atin? Kung hindi niya binigay the greatest gift that we ever received. At sabi po sa Hebrews chapter 2 verse 14, basahin natin mga kapatid. Because of God's children are human beings, made of flesh and blood, the Son has become flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of death. But the power of death. So mga kapatid, di po ba't may dalawang klase ang kamatayan? Physical death and spiritual death. Mga kapatid, ang sabi po, for only as a human being could he die. Kasi kung hindi po siya pinanganak, hindi siya naging tao, mga kapatid, 100% human, hindi po siya makakaranas ng kamatayan. At ang sabi po, only by dying could he break the power of the devil who had the power of death. So, if our God didn't send His Son into this world, hindi po mag-break ang power ng devil at ang power ng death. Kaya nga, di ba mga kapatid, during the resurrection, nandun yung kagalakan din natin. Kasi nung una, based po sa history, mas sineselebrate nila yung resurrection kesa sa kapanganakan. Alam po ba natin yun? So sa ating mga kapatid bilang Kristiyano, ano na yung mas nagbibigay ng kagalakan sa atin? So excited tayo, di ba? Kapag mag-Christmas. Bakit? Tama pa ba yung inaalala natin, mga kapatid? Tama pa ba yung dahilan ng kagalakan sa puso natin? At ang tanong is, natanggap na po ba natin yung greatest gift ng Panginoon sa atin? Sabi nga po, who is the gift? Jesus is the gift. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23 for our conclusion, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, libreng regalo. Hindi mo na kailangan na manalo muna sa games bago ma-receive, di ba? Bago bigay sa'yo. Hindi mo na kailangan na mapakarami mong memory verse, magaling ka sa geography,
bago mo makuha, di ba? It's a free gift of God. So we can receive the eternal life through our Lord and Savior Jesus Christ. At sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, thanks be to God for His indescribable gift. Natanggap na po ba natin ang regalo nito mga kapatid sa buhay natin? So, meron lang naman pong dalawang choices. It's either we reject it or accept it. Sige mga kapatid, tayo po ay umukat na nalangin. Aming Diyos na maraming mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat Lord God for today, O Lord. Salamat Panginoon po sa iyong mga salita na patuloy na pinaalala mo sa amin, Panginoon ko. Salamat Lord God sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy namin nararanasan, Lord God. Tunay nga, Panginoon ko, na hindi kami karapat-dapat, Lord God, sa kagandahang loob mo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Lord, sa awa at habag mo. Marami kami pagkakasala, Panginoon ko. Marami kami pagkukulang. But Lord, thank you. Thank you so much for sending your only Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Dahil hindi man kami karapat-dapat, Panginoon ko, inibig mo pa rin kami, Lord. Tinanggap mo pa rin pa kami, Panginoon ko. Hindi mo ipinagkait, Lord, ang salvation sa amin. Salamat, Panginoon, dahil na nagpakilala ka sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong regalo na tunay na dakila, Panginoon. Though we don't deserve it, O God, you are willingly joyous give it to us, Panginoon. Salamat, Lord God, at patuloy, Panginoon, na maging sa buong taon ng 2023, Lord. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, Panginoon ko, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, O God. Hindi lang sa aming Panginoon. Dahil ang mga pagpapala, Panginoon, ay in-extend mo sa aming mga pamilya, Lord. Thank you so much, O God. At patuloy, Panginoon, na sa darating na taon, I pray, Father God, for your continuous blessings, Father God, for all aspects of our lives, O God. At patuloy, Panginoon, lalo higit spiritually, Lord, maranasan namin yung growth, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kang isik sa buhay namin, Lord God. At patuloy kami maglingkod sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil mas magkakaroon kami ng intimate or intimacy, Father God, in our relationship with you, Lord God. This coming 2024, O Lord. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na maibahagi ka, Lord, sa mga taong wala pang tuwirang relasyon sa iyo, Lord God. Upang maging sila ay maranasan din, Panginoon, ang iyong pagtanggap at ang iyong pag-ibig, Lord God. Na kailanman ay hindi nagmamahal, Panginoon. Salamat. Maraming salamat, Father God, for your unfailing love, for your unconditional love, O Lord. Patuloy na ikaw ang aming papupurihan, pasasalamatan at tatakilain, Lord God. You deserve all the highest glory, honor, and adoration, Father. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Na-bless po ba ang lahat? Amen. So, nawa po may natutunan tayo sa umagang ito
and maikli yung message na binigay natin sa Panginoon. But maikli man o mahaba, but Lord bless your message, di ba? So lahat po yun ay may katatak sa ating puso at isipan kung tayo ay tunay na mananampalataya sa Kanya. So i-welcome na po natin ang ating mga kapatid na first timer. Si Brother Randro. Pamela May. So, welcome po. Hindi ko namin tinataas ang church, pangalan ng church, but yung aming tinataas na politics yung salita ng Panginoon. At yun lang po Panginoon ang aming tinataas namin dito. So, nawa po ay hindi lang po ito yung una at huli ng ating pagsasama, but ito yung start ng ating pagsasama sa church nito. So, tayo na po yung magpatuloy. Ang salita ng ating exhortation ngayon is makikita ko sa Levitico 27:30-34. So sabi dito, ang lahat ng ikasampu bahagi magiging biniman o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alman sa kanyang ikasampung bahagi, ay babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Sa isa sa bawat 10 bahaging alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa o baka na magbibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama man o hindi. Hindi rin iyon maaari palitan, at kung ito'y papalitan man, ang ipapalit ay pinapalitan ay parehong kilalaan kay Yahweh. Hindi na matutubos ang mga ito. Ito ang mga tuntunin na binahagi ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai para sa sambayan ng Israel. So, umaga sa Old Testament pa lang, tinuturo na kaagad ng Panginoon patungkol sa tithes and offering. So, dito pa lang sinasabi pa lang na is yung tithes pa lang. So, noong unang panahon, pag nagbigay ka ng 10% ng yung ari-arian, kumbaga ang lahat ng ari-arian mo ay ang 10% kaagad nun is para kay Yahweh. So, matik na kaagad yun mga kapatid. Hindi na natin na pwedeng kumbaga bilangin na ay ito 9% lang, paano na to? Yun yung ibabalik natin. Pero hindi kapatid, nakalagay ko talaga dito is ikasampung bahagi, bawal bawasan. Tithes pa lang yun, hindi pa po yun yung offering. So malinaw na nung unang panahon pa lang yun. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na ginagawang hayop or meron ba nagagawa nito siguro sa mga bundok na or sa mga hindi na masyadong civilized na mga lugar. So dito sa atin sa Taiwan, isang binibigay natin is yung money. So 10% ng kinikita natin. Hindi po ang pinag-uusapan doon is yung gross. Yung ano pa lang, kumbaga yung pinakabuo, yung pinaka-ano pa lang. Yung neto mo pa lang. Tama ba? Baliktad. Sorry. Yung gross pa lang. Yung hindi dito yung net. Kumbaga kung ang pinaka kasama dun yung isang overtime or basic natin is kung kumikita ka ng 10,000 a month, is matik agad yung 1,000 doon is para kay Lord. Hindi po pwede bawasan yun. Kung babawasan mo ng tax yun or mga mga labor insurance, tapos yung pinaka-neto na is pag dineto ka lang ng 7,000 yung bibigay, ay hindi po tama yun. So, sa ano na yun, is nagnanakaw na tayo sa Panginoon. So, ano ba yung sinasabi mo unang panahon is yung pagtutubusin mo ay babayaran mo
ng sa ikatakdang halaga, tapos magbabayad ka pa ng additional 50%. So ito yung sinasabi ng mga panahon. Kung i-apply natin ito sa sitwasyon natin ngayon, sobra pa yung binawi natin sa Panginoon. Sobra-sobra pa. Hindi lang 10% ang ibinigay niya sa atin. Hindi lang, kung tayo, ang binigay sa atin ng Panginoon is 100%. Ang binigay natin sa Kanya, magkano? 10%, di ba? So, babawiin pa ba natin yun? Di ba hindi na? Kasi, sobrang na yung binigay niya sa atin, 100% ang binigay sa atin ng Panginoon. Doon pa lang sa makikita sa una pa lang yung sa John 3:16, di ba, ang binigay ng kanyang bugtong anak, tapos ipinako sa cross para lang mailigtas yung kasalanan mo. Yun ba kung susukatin natin yun? 10% ba or 50% lang yun? Di ba hindi? 100% ang ibinigay sa atin ng Panginoon. But, ang hinihingi sa atin ng Panginoon is yung 10% lang ang hinihingi niya. Bukod pa din yung progreso. Pero, bakit marami sa atin ang hindi nakakasunod? Why? Ano yung mga dahilan? Ano yung mga dahilan? Unang-una, is yung faith. Kulang yung faith natin sa Panginoon. Baka inakala natin, pag ibinigay ko yung 10%, tapos ako. Actually, hindi ako ligtas dito eh. Nagdaan din ako sa mga ganito. Hindi lang kayo, hindi lang sila, hindi lang, lahat tayo na hindi nakakasunod dito is napagdaanan na natin ito. Lahat ng mga bagay dito is naranasan natin. Kaya para saan pa? Para hindi natin masunod yung 10%. So, yung mga bagay na yung mga kapatid is napaka-blessed na tayo kasi hindi lang 10%, hindi 100% or 50% ang hinihingi sa atin ng Panginoon, kundi ay 10% lang. So, yun lang po ang salita ng binigay sa atin ng Panginoon. So, ipanalangin po natin ang ating tithes and offering. Lord, Panginoon, kami po'y patuloy na sumasamba at nagpupuro sa iyo, Panginoon God. Lord, patuloy po kami na humingi sa iyo na tawad sa mga kasalanan na aming nagawa, Lord. Lord, i-bless niyo po bawat isa sa amin. Ipuhin niyo po bawat isa sa amin, God, na bawat po sa isa sa amin ang puso isipan namin, O God, ay mamulat sa katotohanan ng Pilipino, Panginoon. Lord, na hindi lang 10% ang aming kinikita, Panginoon, ang siya aming ibigay sa inyo. But Lord, madagdagan pa namin ito. Fold by fold, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay siya yung binabalik din sa amin, O God. Lord, maraming salamat sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, na iyong binigay sa amin. Lord, narito po kami sa araw na ito, Panginoon, ang siya magbabalik ng 10% namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng bagay na iyong binigay sa amin, Panginoon. At patuloy kami nagpupuri sa iyo, God, nagpapasalamat. In Jesus we pray. Amen.